Sabay na sumugod si Luffy at hinarap ang Kamehameha Wave ni Thunderboy. Nakita ni Nami na one-shot lang ang captain. Tapos nakita nilang walang nangyari dito. Nagulpi si Thunderboy pero walang planong tigilan ito ni Luffy kaya muling umatake ito ng kanyang gamgam cannon at hindi ito napigilan ni Thunderboy kaya lumuwa ang mata. Pinakawalan ng ating bida ang bumubulusok na suntok na Giant Golden Punch. Walang nagawa si Eneru kundi sapuhin ng buong katawan ang Giant Golden Punch. Mabilis na nagda-drive si Konis ng waiver habang pinapaulanan ito ng arrows dahil isa raw kriminal ang dalaga. Papunta siya sa mga mamamayan para balaan sila sa masamang plano ng hambog na Diyos. Hinarap ng mga white parade si Konis pero hindi nagpreno ang dalaga, kaya lumipad ang waiver at tumama sa captain at sinama ito na bumangga at na double kill. Pinapaliwanag ni Konis ang kanyang mga nalaman pero ayaw siyang pakinggan ng mga escapians. Sinubukang pigilan siya ng isang white parades pero mabilis na tinutukan niya ito ng kanyon kaya napaatras ang lalaki. Sabi ni Konis na kailangan na nilang tumakas dahil wawasakin na ni Eneru ang escapia. Subalit hindi naniwala ang mga tao at binato siya ng bulok na kamatis ng bata. Binaba ni Konis ang kanyang armas at sinigaw na hindi niya tinatanggap si Eneru na isang Diyos. Nabahala ang mga escapisans at naglayuan sa dalaga. Pero walang nangyari kaya sabi ni Konis na totoo ang kanyang mga sinasabi dahil sabi ito ng isang divine warrior na kasamang namatay ng kanyang ama nung pinarusahan sila ng divine judgment. Nagdududa pa rin ang mga tao kaya pinaputok ni Konis ang kanyang bazooka para magising ang mga ito sa kanilang kaduwagan. Pinaalala sa mga tao gaano kawalang puso ang kanilang Diyos-Diyosa na kayang gawin ang bagay na kanyang sinasabi. Kaya natauhan ang mga escapians at nagmadaling magtakbuhan para tumakas at tumulong na ang captain na magbigay ng utos sa mga mamamayan. Saka sinabi kay Konis na matagal na niyang alam na walang puso si Eneru dahil 6 years ago winasak nito ang kanyang sariling homeland at nagpunta sa Escapia. Kaya ginawa nito ang lahat ng paraan para hindi makagawa ng kasalanan ang mga escapians at maprotektahan ang mga ito kay Eneru. Nagpasalamat si Konis sa kadramahan ng captain at saka umalis. Samantala nag-decide si Luffy na puntahan si Eneru para bigyan ng gintong aral ito sa pananakit sa kanyang mga kaibigan. Nagtataka si Thunderboy kung saan nagtago sila Strawboy dahil hindi niya agad narinig ang mga boses ng mga ito. Sumigaw ang ating bida at tinawag ang pangalan ng hambog na Diyos, kaya tuwang-tuwang tinawag ni Nami si Luffy. Nagmamadaling sumugod ang ating bida at pinahaba ang kamay paakyat ng barko. Kaya nalaman ni Eneru na parami siya type Devil Fruit user ang kanyang challenger. Naghanda ang hambog na Diyos para magpakawala ng kidlat. Sabay na sumugod si Luffy at hinarap ang Kamehameha Wave ni Thunderboy. Nakita ni Nami na one-shot lang ang captain. Tapos nakita nilang walang nangyari dito. Kaya naisip ni Eneru na naiwasan ito ng ating bida, nagpakawala ng 60 million volts dragon kay Strawboy. Pero wala pa rin itong epekto kaya nilapitan ito ni Thunderboy para masiguradong walang mintis. Kanyang pinakawalan ang 100 million volts. At na-realize ni Nami na ang electricity ay natural enemy ang rubber kaya walang epekto ito sa ating bida. Binugaw ni Luffy ang hambog na Diyos kaya napabackflip ito paatras. Gulat na gulat ang lahat na pati si Thunderboy ay laglag pa nga dahil hindi makapaniwala. Sumugod si Strawboy pero sabi ni Eneru na hindi siya matatablan kaya napaluha ang kanyang mata nang tinamaan siya ng sipa ng ating bida. Bagsak si Eneru sa kanyang natural enemy kaya napaatras ito at tinanong si Luffy kung ano ito. Sagot ng ating bida na isa siyang rubberman pero hindi alam ni Thunderboy kung ano ang rubber. Sumugod si Luffy pero ginamit ni Eneru ang kanyang mantra kaya nailagan nito ang mga suntok pati ang gamgam spear dahil sa kanyang teleportation jutsu. Umatake si Thunderboy at pinagpapalo si Luffy at hindi pa nakontento ay nilock nito sa lead ng ating bida. Sabi ni Eneru na hindi lang pagkuryente ang kayang gawin ng lightning at iniwasan ang sipa ni Luffy. Ginamit ni Thunderboy ang kanyang gloam paddling at tinransform ang baston sa trident. Tinuhog nito ang ating bida pero daplis lang ang nangyari. Atake si Luffy nang conduct sa gold wall si Eneru at saka umatake ng panuso. Nagawang hawakan ni Strawboy ang trident pero napaso ito sa mainit na metal. Pero tiniis niya ang init at saka pinakawalan ang gamgam hammer na nagbaon kay Eneru sa ilalim ng ship deck. Pagbangon ni Thunderboy agarang pinaulanan ito ni Luffy ng suntok pero walang hirap na sinapo ni Eneru ang kamay ni Luffy at saka hinampas sa deck. Tapos inumpisahan na ni Thunderboy na paandarin ang Art Maxim. Habang naguguluhan si Nami kung paano sila makakatakas kaya tinanong niya ang captain. Binato lang ng ating bida ang kanyang straw hat kay Nami at sinabi na isa lang ang paraan at ito ay ang tapusin si Eneru. Umangat ang dambuhalang flying ship na pinag-alala ni Aiza at Pierre. Pinagyabang ni Thunderboy ang kanyang ultimate weapon na magpapabagsak sa Escapia. Inactivate niya ang Death Pia at naglabas ng maitim na ulap ang Art Maxim. Nagumpisa ng balutin ng maitim na ulap ang buong Escapia. At sabi ni Eneru na ito ay mga thunderclouds na wawasak sa buong Escapia. Nagpalabas ng kidlat si Thunderboy para magpasikat na tumama sa Angel Island. Nagmadali ang captain ng White Parade sa pagpapalika sa mga Escapians. Nagumpisa ng umatake si Eneru at mabilis itong nailagan at naka-counter-attack si Luffy pero nasangga. Pero nanusok ang kalaban at sinangga ito ng paa ni Luffy kaya napaso siya.
tapos sunod-sunod na pagtusok ang pinakawala ni Thunderboy. Dinepensahan ng ating bida ang atake, kaya napaso na naman ang kanyang kamay at paa. Nahihirapan si Luffy sa laban dahil napipredict ang kanyang mga galawan, kaya naisip nito na huwag paganahin ang kanyang rubber brain. Inatake ito ni Eneru at mabilis na naiwasan kaya inulit-ulit niya ang pag-atake, pero walang tumatama kahit isa. Hindi nito mabasa ang isip ni Strawboy, kaya hindi niya ma-predict ang galaw nito. Pero hindi makaka-atake ang ating bida, kaya nag-isip siya ng ibang plano, kaya pinalobo nito ang kanyang rubber brain at nakaisip ito ng brilliant move. Umatras ito at pinaulanan niya ng suntok ang arko at nagbandahan ang kanyang mga suntok. Sumugod si Eneru nang biglang tinamaan siya ng suntok, pero huli na ang lahat para umatras, kaya sinapo niya lahat ng bumandang suntok. Nagulpi si Thunderboy pero walang planong tigilan ito ni Luffy, kaya muling umatake ito ng kanyang gamgam cannon at hindi ito napigilan ni Thunderboy, kaya lumuwa ang mata. Muling atake si Strawboy ng kanyang gamgam rifle pero hindi pa nakaka-recover ang katawan ni Eneru, kaya sinapo nito ang malalastikong pag-atake ng ating bida. Muling bumangon si Eneru at nakuha pa nitong magyabang kaya sinugod ito ni Luffy. Pero tinunaw ng taong kidlat ang Golden Wall at binalot sa braso ni Strawboy pagsuntok nito, kaya nagka-reward ito ng mainit na Giant Golden Ball. Sinubukan niyang kumawala sa Giant Golden Ball nang sinipa ni Thunderboy ang bola para mahulog si Luffy sa baba. Napigilan ng ating bida na masamang mahulog pero nilapitan ito ni Eneru at winasak ang parte ng barko na pumipigil sa pagbagsak ni Strawboy. Kaya diretsyong nahulog si Luffy, at nang makita siya nila Aiza ay dali-dali itong nilapitan para tulungan. Pero no mercy ang hambog na Diyos kaya pinakawalan niya ang Elthor sa batang Shandorian. Samantala sa Going Merry ay nakarecover na si Sanji at payosi-yosi na lang habang pinapanaginipan si Nami. Nang magising ito ay nakita si Usopp kaya naging bangungot ang kanyang sweet dreams. Nag-alala ito nang malamang nawawala si Nami at nakita ang lumilipad na arko. Gamit ang kanyang Hot Chicks detector nakita nito si Nami kaya dali-dali nitong pinagsisipa si Usopp para magising. Nang maalala ni Usopp ang mga nangyari ay hindi nito alam kung saan siya magtatago. Sabi ni Sanji na kailangan nilang iligtas si Nami at pinakita ang flying ship. Dali-daling tumakbo si Loverboy at kinaladkad ang naduduwag na si Longnose para akyatin ang arko. Naalala ni Eneru na kailangan muna niyang hanapin ang Golden Bell bago tuluyang pabagsakin ang Escapia. Sabi niya kay Nami na meron raw bright future ang dalaga pagpunta nila sa Endless Birth. Pero sagot ni Nami na mas mahalaga pa rin sa kanya ang mga kaibigan. Bumalik si Connie sa Going Merry at nakitang wala na ron sila Sanji at Usopp. Kaya tinanong nito ang cute na Fox at sinabi nito na umalis ang dalawa para umakyat sa barko. Samantala inumpisahan na ng dalawa ang kanilang plano, kaya ginamit ni Usopp ang kanyang malupitang invention papunta kay Sanji, tapos sinipa ito ni Loverboy para mahok ito sa Art Maxim. Takot na takot si Usopp habang si Sanji ay determinadong umaakyat para iligtas ang kanilang navigator. Plano na ni Eneru na tapusin si Nami pero handa na rin lumaban ang ating bida. Nang sinabi ng hambog na Diyos na may paparating para iligtas ang navigator na pinagtakahan ni Nami kung sino ang mga ito. Inatak ni Thunderboy ang navigator at tumalon ito para makaiwas. Samantala pinasok ni Sanji ang makina ng Art Maxim at nag-iisip ng gagawing kalokohan. Habang si Usopp ay dire-diretso sa pagtakbo at hindi na makita kung nasaan ang kasama. Samantala nilagay ni Robin ang mga kasama sa ligtas na lugar habang ang mamamayan ng Escapia ay patuloy sa paglikas. Tinulungan ni Aiza ang ating bida na na-stuck ang ulo sa bato at naghanda na ulit si Luffy para sa round 2 nila ni Eneru. Dahil sa husay ni Nami sa weather ay nagagawa niyang i-divert ang mga kuryente sa pagpapalabas ng maliit na Thunderbolt bilang konduktor. Nagpalabas ng mas malakas na bultahe si Thunderboy para tustahin ang dalaga pero natigilan siya ng tinira ni Ilong Ranger si Eneru. Naduwag si Usopp nang malamang wala ron si Sanji kaya napaatras. Pero na-realize niyang kailangan niyang maging matapang kaya payabang itong bumalik. Pero napatalo nang makita ang paparating na kuryente. Seryoso nitong sinabi ang kanyang plano kay Nami na protektahan siya ng dalaga na kinagalit ni Nami. Muli silang inatake ni Thunderboy at sabay na umilag ang mga duwag. Nalaman ni Usopp na nahulog ang captain sa baba kaya wala silang mahihingian ng tulong. Tapos naisip ni Nami na gamitin ang waiver para tumakas. Samantala nagmala Carlos Yulo naman si Usopp sa ginawang pag-ilag sa kidlat. Pinuntahan ni Nami ang waiver habang si Usopp ay dinistract si Eneru. Nagsabi si Usopp ng mga torture na bagay na masakit pag na-imagine kaya nangilabot si Nami. Pero walang epekto ito kay Thunderboy at pinalo lang si Usopp kaya nag-alala ang navigator. Paulit-ulit na pinapalo ni Eneru si Ilong Ranger at saka kinuryente. Kaya pinuntahan ni Nami ang kaibigan para hawakan ang kamay pero hindi ito hinayaan ni Eneru at tatapusin na si Usopp. Nang dumating si Sanji at sinipa ang kaibigan papunta sa waiver at siya ang sumapo ng Elthor ni Thunderboy. Tuluyang tumakas ang dalawa at babalikan na lang ni Usopp si Sanji. Nakatayo ang cool na kusinero at nagpasalamat sa pagsindi ng kanyang yosi. Tapos nagbigay siya ng warning kay Eneru at tuluyang bumagsak kasunod ay umuga ang barko dahil nasira. Tumigil ang paglabas ng thundercloud, kaya pinuntahan ng hambog na Diyos ang makina. Muling umakyat si Usopp para balikan si Sanji at nakita niyang wala si Eneru. Kaya kanyang pinuntahan ang kaibigan at binuhat tapos gamit ang pangmalakasang sapatos ay tumalon ito sa ulap. Pero napasobra ang kanyang talon kaya sa forest sila babagsak, subalit hindi niya natanggal ang lubid kaya sila ay nag-alatarsan.
Pero swerte pa rin dahil nag-release ang hook at bumagsak sila sa giant cloud. Dumating si Nami para tulungan ang kanyang mga bestie at hinugot si Usopp sa pagkakabaon ng ulo. Huminto sa paglipad ang Arc Maxim pero nag-activate ang mga jet dahil kaya hindi ito bumagsak. Inayos ni Thunderboy ang makina at bumalik ang electricity kaya gumana ulit ang arko. Nag-decide sila Nami na puntahan ang iba para tumakas habang si Luffy ay inakyat ang giant jack. Hanggang sa marating nila ang kinaroroonan nila Robin at hinagis sila Aiza at Pierre sa archaeologist. Kinumpirma ni Robin na ang giant belfry ay nasa tuktok ng giant jack kaya dali-daling umakyat ang ating bida. Dumating sila Nami at nakita ang mga kasama at napag-alaman na umakyat si Luffy sa beanstalk para harapin si Eneru. Kahit gusto na nilang tumakas wala siyang no choice kundi puntahan ang captain. Samantala nag-umpisa ng bumagsak ang kidlat mula sa thundercloud, kaya mas lalong nabahala ang mga tao. Ginamit ni Eneru ang kanyang teknik na mamaragan, kaya mas lalong tumindi at dumami ang kidlat na bumabagsak. Inakyat ni Nami ang beanstalk gamit ang waver habang bumangon na si Wifer at nag-umpisa na ring magising ang iba at nagulat sila sa nangyayari sa Skypiea. Tuwang-tuwa si Eneru na pinapanood na nawawasak ang Skypiea. At sa kanito personal na pinaulanan ng kidlat ang God Shrine at ang City of Gold. Tapos marinig nito ang dalawang boses gamit ang kanyang mantra. Naintriga si Wifer tungkol sa Golden Bell at tinanong kung nasaan ito, kaya sagot ni Robin na nasa pinakataas ito ng giant jack. Naalala nila ang sinabi ni Luffy habang ang grupo nila ay naglalakad. Nakarating na si Eneru sa tuktok ng giant jack at nakita nito si Luffy na tumatakbo paakyat. Nakarating si Luffy sa God Shrine at nakitang wasak na ang lugar. Pagtingin niya sa taas ay nakita niya si Eneru, kaya dali-daling pinuntahan ito. Pero walang planong labanan ni Eneru ang ating bida, kaya inatake niya ito ng kidlat. Naputol ang giant jack at kasabay nitong nahulog si Luffy. Balak umakyat ni Wifer sa beanstalk nang makita ni Usopp ang nahuhulog na kahoy at bumagsak malapit sa kanila. Nabahala ang Straw Hat para kila Nami at Luffy samantalang pinipigilan ni Aiza si Wifer sa plano nito. Nakakapit si Strawboy sa isang sanga habang pinagtatawanan ito ni Thunderboy. Ginamit ni Luffy ang bigat ng giant ball at unti-unting pinatalbog. Hanggang nakagawa ito ng puwersa na nagpatalsik sa kanya papunta sa God Shrine. Nakita ni Nami ang captain kaya pinuntahan niya ito at nagpark sa likod nito. Nagtataka si Luffy kung bakit naroon na si Nami pero sabi ni Nami na niligtas siya nila Sanji at Usopp. Biglang naramdaman nila ang pag-ugong at nakita ang pagbabagong anyo ng thundercloud sa isang bola. Nabahala si Nami dahil yon ay parang isang bomba na naglalaman ng whirlwind at malalakas na thunderbolt. Tinawag itong Rego ni Eneru at saka binagsak sa Angel Island. Kitang-kita ng lahat kung gaano kalakas ang naganap na pagsabog na wumasak lungsod ng Angel Island. Tuwang-tuwa ang hambog na Diyos sa kanyang ginawa samantalang si Gunfall ay nalungkot ng husto dahil wala na ang kanilang lungsod sa Skypiea. Inaya ni Nami si Luffy na umalis na pero hindi pumayag ang captain dahil gusto niyang patunugin ang giant belfry. Para malaman ng Cricket and Friends na ang City of Gold ay nasa langit. Ito ang plano ni Luffy na sinabi sa mga Straw Hats habang sila ay naglalakad kaya alam ng Straw Hats na hindi mapipigilan ni Nami ang captain. Pinahaba ni Luffy ang kanyang kamay at humawak sa arko pero mabilis itong pinigilan ni Eneru kaya nahulog ito pabalik sa harap ni Nami. Kaya muling inakyat ng ating bida ang giant jack pero pinatamaan ito ng kidlat at muling nahulog. Paulit-ulit siyang pinigilan ni Thunderboy sa kanyang plano. Nakita na ni Eneru ang giant golden bell at kanya itong nilapitan. Sabi nito na nararapat lang na mapasa kamay niya ang golden bell na prayed ng mga Shandorians dahil isa siyang Diyos. Si Luffy naman ay hindi tumitigil na akyatin ang giant jack para harapin ang hambog na Diyos. Pinipilit pa rin pigilan ni Nami ang captain pero hindi ito nakikinig at hiniram pa ang waiver. Para umakyat pero hindi niya mapatakbo ng maayos kaya nahulog pa rin ito. May naisip na plano si Nami na humingi ng tulong sa ibang Straw Hat. Kaya naghulog ito ng dahon na may nakasulat na mensahe. Sabi rito na putulin ang beanstalk at siguraduhing matutumba ito papunta sa west. Tinanong ni Zoro kung saan ang west at tinuro ito ni Gunfall. Dahil sa nahanap na ni Eneru ang Golden Bell naisip nitong tapusin na ang lahat gamit ang kanyang mas malaking thunderbolt. Nag-decide na si Nami na tulungan ang captain na siya ang magdadrive ng waiver pero dapat siguraduhin ni Luffy na magtatagumpay ito sa kanyang plano. Nagdududa pa si Usopp kaya sinabi ni Zoro na wala na silang no choice. Pero nabasa ni Eneru ang kanilang plano kaya pinaulanan sila ng kidlat. Pinuto ni Zoro ang isang bahagi ng giant jack pero ang kapalit ay tinamaan ito ng kidlat. Hindi bumaksak ang beanstalk kaya nag-decide si Wifer na patumbahin ang higanting talbos. Sabi ni Wafer na sila ang nararapat na magpatunog ng bell at hindi ang mga Blue Sea Dweller. Biglang tumapang si Usopp at tumakbo para patumbahin ang giant jack. Kinwento ni Robin ang tungkol sa descendant ni Noland na si Cricket na walang tigil na hinanap ang City of Gold para mapatunayan na hindi nagsisinungaling ang kanyang ancestor. Gusto ng kanilang captain na patunugin ang bell para malaman ni Cricket na totoo ang mga sinabi ng kanyang ancestor. Napagtanto ng Shandorian ang kwento tungkol sa naging bestie ni Great Warrior Kalgara na si Monk Blunt Noland. Naiyak ito dahil ito ay isang pahiwatig ng kanilang ancestor. Tapos nagising ang Giant Snake na kaibigan ni Kalgara at Noland at saka binangga nito ang Giant Jack, pero hindi sumapat para patumbahin ito. Nilapitan ni Wifer ang Giant Jack,
at nag-decide na patumbahin ang talbos at ipaubaya ang lahat kay Lupi. Ginamit nito ang kanyang reject dial at muling sinacrifice ang kanyang braso. Tuluyang unti-unti natumba ang beanstalk at naghanda na si Nami at Lupi. Pinatakbo ng navigator ang waver sa maximum speed. Pinanood nilang natutumba ang giant jack at hinihintay ang mangyayaring positibo. Matuloy na tinatahak nila Lupi at Nami ang pag-akyat sa giant jack, pero sinubukan silang pigilan ni Eneru at nagpakawala ng kidlat. Ginamit ng hambog na Diyos ang kanyang mamaraga at nagpakawala ng mas malalakas na bultahe ng kuryente. Confident na si Eneru na hindi siya maaabot ng ating bida dahil natutumba na ang giant jack. Patuloy ang pagbagsak ng kidlat kila Nami at sa buong Skypiea. Direktang inatak ni Thunderboy ang dambuhalang talbos para tuluyang maputol pero matatag ang giant jack at dahan-dahan itong natumba. At nagkaroon ang ating bida ng perfect timing para maabot si Eneru. Nang maisipan ni Eneru na gamitin ang kanyang ringo at nag-activate ang Thunder Spear. Sagad na ang kayang abutin ng waver kaya nagpasalamat si Lupi kay Nami at tumalon papunta kay Eneru. Nag-alala si Nami dahil sapat na ang Thunderball para patayin ang captain. Samantala confident ang hambog na God pero hindi nagpapigil ang ating bida. Nagumpisa ng tamaan si Lupi ng ultimate weapon ni Thunderboy. Ginamit ni Strawboy ang Gum-Gum Fireworks at winasiwas ang Golden Bell sa kung saan-saan. Tumindi ang pag-aalburoto ng kidlat habang patuloy ang ating bida sa ginagawa. Na-realize ni Eneru na ang gold ball sa kamay ni Lupi ay natural conductor, kaya binagsak nito ang ringo bago pa ito ma-discharge. Patuloy ang fireworks ni Lupi at nag-umpisa ng mag-crack ang Thunderball at ito ay sumabog. Nawala ang Thunderball at lumiwanag muli ang Skypiea, pero patuloy pa rin ang ating bida sa kanyang goal. Sinuportahan ni Wifer ang pagpapatunog ni Lupi sa Belfry, habang ang iba ay nag-umpisa ng mag-cheer para kay Strawboy. Gagamitin ni Lupi ang kanyang Gum-Gum Rifle at nag-transform si Eneru sa pagiging Thunder God na 200 million volts Ramaru. Pinamukha nito sa ating bida na siya ang Diyos at nagpakawala ng malakas na pag-atake. Pero walang talab ito kay Lupi at tumakbo ito sa braso ni Thunder God. At sabay sinipa ito na kinangiwi ng face ng hambog na Diyos. Gumanti si Eneru at tinusok ng tinidor si Lupi kaya pinilit nitong kumawala sa pagkakatusok at nahulog. Pero hindi pa rin sumuko si Strawboy at kumapit sa ulap saka nagpatalsik pabalik na kinagulat ni Eneru. Ni-ready ni Lupi ang Gum-Gum Rifle at naghanda naman si Thunder God na saladin ito. Pinakawalan ng ating bida ang bumubulusok na suntok na Giant Golden Punch. Walang nagawa si Eneru kundi sapuhin ng buong katawan ang Giant Golden Punch. Tapos dahil sa lakas ng puwersa ng suntok ng ating bida, ay nasama ang hambog na Diyos sa pagpaparing ni Lupi sa Giant Belfry. Bagsak si Eneru habang si Lupi ay masayang sinisigaw na ang City of Gold ay nasa Sky Island na pinaparating kay Cricket and Alliance. Tuwang-tuwa ang lahat sa pagkapanalo ni Lupi at sa malakas na tunog ng Giant Bell na tinatawag nilang Singing Voice of the Sky. Umabot ang tunog sa Jaya at sabi ni Cricket sa kanyang Alliance na walang duda yan niya ang Giant Belfry dahil walang bell na mag-e-echo ng ganyang kalakas. Masayang-masaya ang matanda na napatunayan na hindi sinungaling ang kanyang ancestor na si Noland at nagpasalamat ito sa ginawa ng ating bida para sa kanya at ganun din ang Sadayama Brothers. Bumagsak ang Golden Bell sa Sea Cloud, kasunod nitong bumagsak ang Arc Maxim at ang hambog na Diyos. Masayang-masaya ang lahat at nagtapos na ang kaguluhan at pumunta ang lahat sa upper yard maging ang Shandorians at mga Skypians. Ginamot ni Choppy si Wifer na walang malay habang masayang-masaya na dumating sila Lupi, Nami at Konis bitbit ang isang malaking sako ng mga pagkain. Nagdadrama si Konis sa pagkamatay ng ama pero biglang nagsalita si Pagaya, kaya gulat na gulat sila dahil buhay pa ito. Nagpupulong ang mga Shandorians at nagpapahinga ang mga Straw Hat pagsapit ng gabi. Sabi ni Nami na bumalik na sila sa Going Merry para makapagpahinga. Pero nilate siya ni Lupi at usop sa pagiging party pooper. Gising na si Eneru at nabaliw na nilisan ang Skypiea para pumunta sa sinasabi nitong endless burst sakay ng Arc Maxim. Paggising ni Wifer ay nakita nito si Gunfolk kaya akala niya ay binihag sila ng Skypians. Pero sabi ng pinuno na tapos na ang kaguluhan nang makarinig ng tunog ng tambol si Wifer at bumangon. Paglabas nito ay natunghayan na nagkakasundo na ang Straw Hats, Shandorians at Skypians na masayang nagpa-party na nagpapatunay na tapos na ang kaguluhan. Nagumpisa na ang mabuting relasyon ng magkabilang panig. Lumalim na ang gabi at natulog na ang lahat. Si Lupi na lang ang gising at pinuntahan ang mga kasama. Inutos ng captain kay Nami na gisingin ang mga kasama para kumuha ng mga ginto. Kaya kuminang ang mata ni Nami at nagsalita ng malakas. Pero sinabihan ito ni Lupi na huwag kang maingay kaya nakatikim ng kuto si Strawboy sa navigator. Nagtalo ang dalawa kung sino ang mas maingay sa kanila. Dahil sa ingay na suntok ni Usop si Choppy na masarap na natutulog. Kaya nagkaroon ng kaguluhan sa grupo ng Straw Hat na kinagising ng mga Shandorian at Skypians. Napahanga na lang ang mga taga-Skypiea. Dahil after 4 days of party, ay mailakas pa ang mga Blue Sea people. Napagkasunduan ng Straw Hat na kukuha ng mga ginto at tatakas. Habang ang Shandorian ay natuntun na ang Giant Belfry at pinagtulungan nilang hilain paakyat ito. Hirap na hirap ang mga to nang nagsidatingan ang mga Skypians at sila ay tinulungan. Kaya nagawa ng dalawang grupo na maiakyat ang pride ng Shandora. Nakipagbarter si Usop ng kanyang mga rubber band na ang kapalit ay mga dial. Si Zoro naman ay nag-ensayo ng kanyang sword skill nang makita si Usop na dala-dala ang kanyang mga dial na nabudol.
Tulog pa rin ang giant snake dahil sa pagod sa pagpaparty. Sila Lupi naman ay nag-umpisa ng mangolekta ng mga ginto. Naakyat na nila ang giant belfry at namangha sa ganda nito. Nakita nila ang isang puniglip na pinuntahan ng archaeologist at binasa. Nabasa ni Robin dito ang ancient weapon na nagngangalang Poseidon at napagtanto na may isa pang ancient weapon bukod sa Pluton na kanyang nabasa sa Alabasta. Paalis na si Robin nang tinuro ang isa pang nakaukit sa tabi ng puniglip. Nabasa ang pangalan na Goldie Roger, ang dating Pirate King. Kaya gulat na gulat ito na pati ang Iskapia ay narating nito at kung paanong natutunan nitong sumulat ng ancient language. Kinumpirma ni Gunfall na nakilala niya si Roger over 20 years ago. Na-realize ni Robin na nagawang tuklasin ni Roger ang nilalaman ng lahat ng puniglip. Sinabi ni Robin sa chief na na-fulfill na nila ang inatas sa kanilang tungkulin sa puniglip. Naniniwala si Robin na may dalawang klase ng puniglip. Ang isa ay ang nagbibigay ng informasyon para sa susunod na puniglip at ang pangalawa ay nagbibigay ng informasyon tungkol sa history. Natuwa at naiyak ang matanda nang malaman niyang na-fulfill na ang kanilang duty. Nag-decide nang umalis si Robin ang sinabi ni Gunfall na may pagkakapareho si Lupi at si Roger na sinang-ayunan ng archaeologist. Binigay ni Chief ang isang haligi ng belfry na gawa sa ginto kila Robin para regalo ng pagpapasalamat. Nakakolekta na ng ginto ang Straw Hat at si Robin na lang ang hinihintay. Nainip naman si Zoro at sinabing sila na lang ang maghintay kay Robin at pupunta na siya sa Going Merry. Ininis siya ng Straw Hat kaya nagkaroon ng away sa mga ito. Nang dumating si Robin kasama ang mga mamamayan ng Iskapia, sigaw ni Lupi na kailangan na nilang umalis dahil nakapagnakaw na sila ng gold, kaya nagalit si Sanji. Nabahala sila nang makita ang daladala ng mga mamamayan at inakalang kanyon. Sinigawan ni Lupi si Robin na kailangan na nilang umalis at pinakita ang mga ginto. Kaya nagtakbuhan ang mga Straw Hat paalis at nagpaalam na si Robin at sinabing hindi na nila kailangan yung poste. Nadismaya naman ang mga mamamayan dahil hindi sila nakapagpasalamat sa mga Straw Hat.